Okay, magandang hapon. Kamusta kayo mga Karizar, ha? Okay, eto nga banat ni Super DM. BBM daw, pahirap sa bayan? Nako, ano kaya ang reaction ng mga BBM vlogger dito? Eto nga banat ni Super DM, no? Na si BBM raw po ay pahirap sa bayan, no? Dahil daw sa sobrang taas ng presyo ng bilihin. Okay, mayroon kayong kinalaman dito ang mga mataas na bilihin. Kaya nasabi ni Super DM na salot si BBM sa bayan. Nako, ano kaya ang maging reaksyon, ha? Manoorin po natin ang full video. Okay, totoo nga ba? Totoo nga ba, guys, yung totoo nga ba yung sinasabi ni Super DM na si BBM daw ay pahirap sa bayan? Ano kaya ang katotohanan nito? Okay, malaman nyo yun, guys, kapag panoorin nyo hanggang dulo ang ating video. Okay, what's up ulit, guys? Magandang hapon. Okay, ha? Bago kayo manood, guys, mag-follow, like and share po dito sa ating channel. These are the admirer, guys. Okay? Nako, lahat po ng mga vlogger, guys, ating titingnan kung ito ba ay tama, no, ang kanilang mga ginagawa. Okay? Kung tama ba ang kanilang mga vlogger, pagbablog. Nako, titingnan talaga natin yan kung nasa ayos ba ang kanilang mga information, no? Kung ito ba ay may katotohanan o mga fake news. Okay? Meron na nga tayong isang vlogger na nakita, si Alicia Comments, guys. Napakadaming fake news lahat ng kanyang vlog. Okay, ito si Super DM, guys, na totoo itong kanyang vlog lahat, ha? Totoo to ang vlog niya. Lahat po, ang kanyang vlog ay may katotohanan nga naman. Pero itong video niya ngayon, yung kanyang bagong vlog, no? Si BBM daw ay pahirap sa bayan. Naku, marami na namang magalit. Marami na namang magalit na BBM vlogger dito. Kaya panoorin nyo, guys. Ito na po ang, by the way, guys, yung ating full video nasa YouTube channel, Lizardy Admirer, no? Hanapin nyo po ang ating YouTube channel at mag-follow, like, and share. Nandun po ang latest update, ang full video para malaman po ninyo ang lahat ng ating ang lahat ng mga dapat ninyong malaman. Okay? What's up, guys? Huwag na tayo dami pang sat-sat, no? O, andago na sa YouTube channel natin. Panoorin na po natin si Super DM, ang Makata ng Bayan, ang nag-iisang pambansang makabayan. Okay? Go ahead, Super DM. Okay, palakpakan po muna natin, no? Si Super DM. Okay? Comment down below, guys, ha? Mag-follow, ha? Okay, palakpakin natin si Super DM. Go ahead, Super DM. Ihayag mo na kung ito ba ay talagang totoo ito. Wala nang intro-intro, nandito na naman si Super DM, ang inyong Makata ng Bayan. Mag-subscribe ka na and please, click all the notification bell para palagi mong makikita ang aking kapugian. Itong mga nagpapanggap na BBM vlogger para sumikat, mga sabog at may tinitira. Tapos na tayo sa confidential ni BP Sara. Sabi nga sa audit, wala naman daw misyos sa paggamit ng pera. Pero itong mga BBM vlogger, confidential funds pa rin ang palaging tinitira. Tanga nitong mga vlogger na ito, pitikin natin ang kanilang bunganga, tara! Itong mga BBM vlogger, ang binablog nito ay puro pagdududa. Si Inday Sara pa ang gagawin nilang kontrabida. Siya lang naman ang nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Hindi katulad ng iba, mas malaki pa yung tarpaulin kaysa sa binibigay nila. Si Inday Sara may libreng healthcare. Hindi tulad ng iba, yung pondo ng PhilHealth ninakaw pa nila. Tapos yung nagnakaw, ipagtatanggol pa ng mga BBM vlogger, kaya sarap talaga tanggalin ang ulo nila. Mga walang iyang vlogger, ginamit ang pangalan ni Marcos para sumikat. Pag natapos ang termino ni Marcos, yung channel nyo babagsak. Bahala kayo kung kakampi kayo sa mga dilawan, wag lang kayo bumalik kay Duterte, mga mukhang tabagak. Panindigan nyo ang kasamaan nyo, makasahod lang kayo kahit sa mukha ng bayan kayo nakaapak. Ipagpapatuloy nyo lang kahit ang kapayapaan ay napapahamak. Dahil sa pagkontra nyo sa war on drugs na yan lang ang tanging pag-asa ng ating mga anak. Ay, wala pala akong anak.
Pero pwede na yon kasi yung mga kabataan matatawag natin silang anak dahil sila ang mga anak ng bayan. Kapag ang Pilipino ay walang katalinuhan, mauto talaga kayo ng mga vlogger na gahaman. Hindi para sa akin kundi para sa inyo ang makata ng bayan. Oo, maraming umuusig sa akin pero tanggap ko yon kasi wala namang perpekto sa sanlibutan. Pero bayan ko, kailan ninyo maunawaan na ginagamit lang nila si Sara para mapagtakpan ang malaking korupsyon sa pamahalaan. Yung bilyon-bilyon na budget dinagdagan nila ng dinagdagan hanggang sa nawala nang hindi natin nalalaman. Walang nag-iimbestiga kapag gumagawa sila ng kababalaghan. Kasi yung nilagay nila sa Cavinite puro may ginagawang kabulastugan. Kaya sa demolition job galit ang taong bayan. Mga BBM vlogger, yumaman na kayo sa kasinungalingan. Panahon na para inyong tigilan. Hindi ko na uulit-ulitin ang mga salita kong binibitawan. Sumuko na kayo sa ngalan ng pag-ibig sa inang bayan. Ano daw? Grabe ito, kababayan. Malala. President Bongbong Marcos sa kanyang speech, sinabi na yung quick response funds ay ubos na. Wala nang budget ang Pilipinas pagdating sa sakuna. Ay, Diyos ko, ako'y natatawa talaga. Dahil daw sa maraming bagyong nagdaan, naubos ang quick response fund. Kawawa tayong mga Pilipino. Wala tayong magiging kinabukasan nito. Sinasabi ko sa inyo, sabihin nyo na lang kasi na disbalanse na kayo dahil dyan sa pagta-transfer, insertion ng mga pondo. Binulgar yan ni VP Sara mismo. Yung 5 billion proposal naging 15 billion, tangina nyo. At marami pang iba. Balikan nyo yung video, mga kababayan, namimigay sila ng ayuda kahit sa mga lugar na wala namang sakuna. At ngayon, mga kababayan, ano na? Nga. Ito ang mga bunk houses o temporary shelter ng Pinoy administration para sa mga biktima ng bagyong Yolanda noong 2013. Maliliit at dikit-dikit, wala rin sariling palikuran at halos 10 square meters lamang ang laki ng bawat isa. Hanggang ngayon, patuloy ang investigasyon dahil sa umano'y overpriced ang mga ito. Ang dapat daw ay mahigit 100,000 piso lamang ang halaga ng bawat bahay na umabot daw ng mahigit 800,000 kada isa. Hindi na raw maulit ang kapalpakang ito sa administrasyon ni Presidente Duterte. Natuto na tayo eh. Ano yung mga mali na ginawa noon, ayaw natin ulitin. Yun. Ipinakita din ng NHA sa PTV News ang sample unit ng mga temporary shelter na ilalagay sa Marawi. Malaki raw ang kaibahan ng mga ito. Ito ang sample ng temporary shelter na pinapagawa ngayon ng Duterte administration para sa mga bakwit sa Marawi. 160,000 pesos ang halaga nito na ang laki ay 22 square meters kumpara doon sa pinagawa ng Pinoy administration na umabot sa mahigit 800,000 pesos. Nagawa lang naman sa coco lumber at light materials. Di tulad dito na ito ay gawa sa galvanized steel plates sa labas at light materials naman doon sa loob. Bukod sa single detached, mga ito mas malaki rin daw ito kaysa sa mga temporary shelter sa Yolanda. 7 katao ang kakasya sa bahay na ito, kung saan may 3 malalaking bintana para labas-pasok ang hangin at sinadya talaga ang kakasya 7 katao dahil meron siyang sala at dito naman ay ang magiging kusina. Ang pinagkaiba ng temporary shelter na ito doon sa Yolanda, para sa Yolanda victims, ay meron itong sariling CR. May shower na, may kubeta pa. Di tulad yung sa Yolanda na pawang tulugan lamang. Sa Disyembre raw bago magpasko, inaasahang halos 2,000 pamilya na makikinabang sa mga temporary shelter. Ang isa pa raw malaking kaibahan ngayon, Si Presidente talagang hands-on doon eh. Talaga namang almost every 2 weeks ataan doon siya. Mapunta doon sa ground zero, mapunta sa transitional shelter site, laging nandun. Iba yung Presidente natin ngayon. Sipag. Siguro may bearing na rin. Talagang yung sabihin natin na meron siyang political will talagang gawin niya. Balik Marawi si Pangulong Duterte para ipamahagi ang karagdagang pabahay sa mga residenteng naapektuhan ng kaguluhan sa naturang lungsod. Pinangunahan din ng Pangulo ang paglulunsad ng programang pangkabuhayan para sa mga bakwit. Tapos bumisita sa probinsya ng Albay, sunod namang pinuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Marawi City. Dito pinangunahan ni Presidente Duterte ang pagbibigay ng Certificates of Acceptance and Occupancy sa mga kapatid nating Maranao bilang tanda na pagmamayari na ng mga ito ang mga housing units. Karagdagang 150 kabahayan ang muling ibinigay sa mga residenteng naapektuhan ng kaguluhan sa syudad. Ito na ang second batch ng pagbibigay ng mga bahay. Una ay noong December 27 kung saan 250 bahay ang nauna nang naipamahagi. Sa makatuwid, 400 ng temporary shelters ang naiti-turn over. We will continue to fund. As a matter of fact, nandito yun sila, DTI, si Agriculture wala, but si Berna, nandito, even mentioning about agriculture. Diyan kami magbuhos ng maraming rehabilitation of your agricultural
production yun. Target ng pamahalaan, katuwang ang Housing and Urban Development Coordinating Council, National Housing Authority at Department of Public Works and Highways na makapagtayo ng 6,700 na transitional shelters. At sa ngayon, umaabot na sa 1,170 ang naitayo sa Sagunsongan lamang. Courtesy of NHA, dagdag pa rito ang 300 housing units na naipatayo naman ng PAGCOR. Ayon sa mga kinauukulan, nagkakaroon lamang ng konting delay ng pagte-turnover dahil sa masusing validation na kanilang isinasagawa sa mga residente. Dahil nais nilang masiguro na isang legal na residente ng Marawi City ang mabibigyan ng bahay at maituturing na biktima ng kaguluhan. You have mentioned po, sir, kanina na yung 20 pesos na bigas, per kilo na bigas. Kailan po kaya yun i-expect natin na marirealize? May ano po ba tayo? May timetable po tayo for this? Kailan po kaya yun i-expect natin na marirealize? What we have done is we will continue delivering sakay, but we are going to stop the libreng sakay in MRT3. We will transfer the libreng sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong.